dinakip nila ako sa Jerusalem at inakusahan sa gobyerno ng Roma. Nilitis ako ng mga Romanong opisyal at nang malaman nila na wala akong nagawang masama para hatulan ng kamatayan, palalayain na sana nila ako. Pero pinutulan pero tinutulan ng mga Hudyo kaya napilitan akong lumapit sa emperador, kahit wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit hiniling kong makita kayo para makapagsalita ako sa inyo dahil nakakadina nakakadina ako ngayon ay, dahil naniniwala ako sa inaasahan ng mga Hudyo. Walang 22, sandali lang po. Walang 22. Saan na yun? 22. Roma chapter 28 verse 22. Datapwat ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip, sapagkat tungkol sa sektang ito, talastas naming sa lahat ng mga dako ay laban dito ang mga salitaan. Sa Bisaya, verse 22. Verse 20, sorry, verse 29 pala. Verse 2, ay, ano ba yan? Verse 21, na ano ako mga kaibigan, hindi pala verse 29. Verse 21 at 22 pala, wala akong 21, so dito na lang babasahin ko ang verse 21. At sinabi nila sa kanya, kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo, ni naparito man ang sinumang kapatid na magbalita o magsalita sa anumang masama tungkol sa iyo. Dito sa Bisaya, sila miingon kaniya wala kami makadawat og sulat. Sinabi niya sa kanila, kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa diya tungkol sa iyo. Okay, wala kami makadawat og sulat mahitungod kanimo gikan sa diya og walay mga igsuon nato nga gikan didto nga nagbalita o magsultig dautan mahitungod kanimo. At sinabi nila sa kanya, kami hindi nagsitanggap ng masulat na galing sa Saudiya tungkol sa iyo, ni naparito man ang sinumang kapatid na magbalita o magsalita ng anumang masama tungkol sa iyo. So verse 22 na po tayo. Pero gusto rin naming marinig kung ano ang iyong sasabihin dahil alam namin na kahit saang lugar minamasama ng mga tao ang sektang ito. 23. Kaya nagtakda sila ng araw para magtipong muli pagdating ng araw na iyon. Lalong dumami ang pumunta sa bahay na tinuluyan ni Pablo. Pinatunayan niya sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos at ipinaliwanag niya ang tungkol kay Jesus sa pamagitan ng mga kautusan ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta para sumampalataya sila sa kanya.
Ang iba ay naniwala sa kaniyang sinabi pero ang iba naman ay hindi. At dahil sa hindi sila magkasundo, nagsiuwian sila pero bago sila umalis, sinabi ni Pablo sa kanila, "Tama ang sinabi ng banal na espiritu sa ating mga ninuno sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila, hindi sila makakaunawa at kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawa nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila." Sinabi pa ni Pablo, "Gusto ko ring sabihin sa inyo ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ay ibinalita na sa mga hindi Hudiyo at sila ay talagang nakikinig." Pagkasabi nito ni Pablo, nag-uwian ang mga Hudiyo na mainit na nagtatalo. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya. So hanggang dito po ang ating pag-aaral. Ito po, live study po ako 'no, na naisip ko po na magla-live study po ako para kung sino man yung mga taong gustong makinig ay may matutunan sila, marinig din nila kahit naman lang sa pagbasa ko. Kagaya nga ng sinabi dito, sinabi ni Pablo na dito sa ano, mula dito sa 25 mga kaibigan. Noong unang panahon gano'n din po ang nangyayari ngayon dahil ako po mismo 'no, 'di ba nasabi ko na 'to sa mga nakaraang mga live ko or kahit sa mga reels ko na sabi ko, akala ko Lord, dahil nung nakabasa na ako sa salita ng Diyos, sobrang tuwa ako na nagagalak po ako dahil amazing 'no, nabasa ko, naunawaan ko. Eh, sabi ko isi-share ko ito. Akala ko matutuwa din ang mga taong makakarinig sa kanya, pero hindi pala. At no wonder, kasi noon pa sinabi na ng mga propeta. At ito nga sinabi uli ni Pablo 'no, sabi niya dito sa mga gawa chapter 28 verse 25, "At dahil sa hindi sila magkasundo nagsiuwian sila, pero bago sila umalis sinabi ni Pablo sa kanila, tama ang sinabi ng banal na espiritu sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng propeta Isaias 26. Sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila at hindi sila makakaunawa at kahit tumingin sila hindi sila makakakita." 27, dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Matigas. Hindi po ako ang naghusga, hindi po ako ang nagsalita, kundi dito po binasa ko po
Ngayon, sa ating sarili po mismo, mayroon bang katigasan ng ating puso, ating pag-iisip, at matigas ba tayo? Kasi kung hindi tayo matigas, meron pong katuwaan, kagalakan po makarinig sa salita ng Diyos. And you want to join kahit sino diyan, kung sinong nagsasalita, 'di ba? Gustong mag-join kahit mismo sa personal, hindi kahit hindi lang dito sa live. Kasi kung tayo ay merong ibinigay sa atin, gaya ng binuksan ng ating mata, ating tainga para marinig siya, makita siya, 'di ba? Kagaya dito, balikan ko po itong pagbasa sa 25. Yung sinabi, tama ang sinabi ng banal na espiritu sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng propeta Isaiah. 26, sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila, kahit makarinig sila, hindi sila makakaunawa. Mga kaibigan, kahit lang po 'no, yung binasa ang Bible, naku, nakakaunawa ba mismo kayo? Nakakaunawa ba? At sabi pa, kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. Hindi po ninyo makikita ang something amazing po na hindi po nakikita ng normal lang na mata. Yun po yung ibig sabihin. Kahit nga sa pagbasa natin sa mga salita ng Diyos 'no, 'pag nakita natin, maunawaan natin, nakita natin, hala, mayroong parang word dito na parang kaiba, amazing, malalim siya, pero 'pag naunawaan ay may kagalakan 'no. Ano bang mga ibang bagay pa na nakikita, mga kaibigan, meron 'yan. Bakit hindi makakakita kahit nakatingin, natingnan pero hindi makita? Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Ito po yung sinabi 'no, tinakpan nila ang kanilang mga tainga. Sabagay, meron din talagang meron ding iba na ayaw makinig dahil siyempre 'pag marinig tapos, natatamaan dahil ginawa, masakit po yun. Masakit po ang salita ng Diyos lalo na 'pag ginawa po natin. Totoo po talaga yung, sinabi na mas matulis pa ang salita ng Diyos kaysa espada. Dahil ang salita ng Diyos 'pag, 'pag sa atin yun tumama, tagos yun sa puso, mga kaibigan. Kaya nandoon yun 'pag halimbawa ang tao ay ubod ng masama tapos ang salita ng Diyos ay narinig niya na yung mga correction, siyempre matagos yun sa puso niya, at kung rebelde siya, magkakaroon siya ng galit 'no, galit siya sa tao na nagsasalita. Kaya yun, mostly yung tao na may katigasan ng puso, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pero kung willing tayong ma-correct 'no, sa pamagitan ng salita ng Diyos, makikinig po tayo, at 'pag natamaan, imbis na magalit, kung totoo ka talagang anak ng Diyos, sasabihin mo talaga 'yan, "Ay gano'n pala ako, Lord." And then tawarin mo ako, Lord, ganyan pala ako. Kasi yung conviction of the Holy Spirit, yun po yun, mga kaibigan, eh. Kasi imbis na matigas tayo, magpakumbaba. Isa po yan sa magpakumbaba sa Panginoon. Hihingi po ng tawad 'pag halimbawa may narinig kang salita na tumagos po sa'yo dahil alam mo mismo kung ano yung ginawa mo, eh. Tapos narinig mo na gano'n. God is talking to you. Kinausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng taong nagsasalita ng mga salita niya,
o anumang bagay na para matuwid po tayo. Ako nga mismo kahit 'pag ako nang nagbabasa, tapos may mga correction, natatamaan po talaga ako. Sabi ko, "Lord, ganito yung nagawa ko Lord." Kaya yun, humble talaga sa kanya, mag-humble, hindi yung ano, yung matigas. Kasi 'pag hindi po tayo marunong magpakumbaba sa harap ng Panginoon, meron po yang consequences na sinasabi. Halimbawa, magkakaroon ng problema, mga iba-ibang bagay na hindi maganda darating. Kaya always faith, pray, read the word of God. Magbasa po talaga. At dito man sa itong nabasa ko dito 'no, itong naunawaan ko ay yun po, ito po na sinabi nga ng propeta na may mata hindi na pero hindi nakatingin, hindi nakakita pala dito sa ano. Tama ang sinabi ng banal na espiritu sa ating mga ninuno sa pamagitan ng propeta Isaias na sapagkat sinabi niya, "Puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila, hindi sila makakaunawa, at kahit tumingin sila, hindi sila makakakita." Ito po 'yun mga kaibigan. At kahit sa gospel nandiyan din po 'yan. Sinabi din po 'yan na mismong si Jesus Christ ang nagsabi, meron 'yan, nagsabi siya. Pero next time ano po natin 'yan, na 'yun nga dahil nga sa ating katigasan 'no, ng ulo. Kaya kailangan po natin 'di ba kung alam niyo po yung mga live ko na about sa spiritual awakening, mga reborn, yung gano'n mga kaibigan. Itong sinabi dito sa Gawa, kabanata 28, verse 25 to dito 'no, verse 25 to 27. Connection po 'yan, meron po 'yan siyang connection do'n sa spiritual awakening na ibinahagi ko po sa aking previous na live po. Ito po 'yun. Kasi 'pag once na ano tayo yung totoong renew, reborn, born again in spirit, magkakaroon po tayo ng awakening, spiritual awakening. Hindi 'yun po yung mga symptoms, mga mafi-feel mo, may mafi-feel ka something sa sarili mo mismo po. Totoo po, ang totoo po masasabi ko po talaga kung totoo talagang born again at, makakaranas ka ng spiritual awakening na sa una-una kung dito sa word of God nagbabasa ka, meron talaga siyang as a baby 'no, na awake ka na ano. So, as a baby, kailangan, dahan-dahan, huwag huwag, diretso-diretso kasi spiritual word. Kagaya sa akin noon na sabi ko nung nagbasa ako tapos parang habang nagbasa ako parang naano sa mind ko na parang nag-moving ba, parang na-picture ko sa isipan ko yung mga binabasa ko tapos huminto ako, sabi ko, "Ano bang nangyari? Bakit ganito? Something wrong with me." So, gano'n ang mga iniisip ko tapos lumilingon-lingon ako. Tapos basa na naman ako. Kasi parang naunawaan ko, na parang nag-aano siya parang movie sa ano ko habang nagbabasa ako. Yung nakikita ko sa mind ko, binabasa ko. Kaya tapos sabi ko, huminto ako, sabi ko, "Lord," kasi baby pa yun tapos bigla ka nagbasa 'di ba? Spiritual
ano, nag-born again. Yun yung as my experience po mga kaibigan, testimony ko po ito 'no. Kasi totoo yan yung sinabi na once na we are a child of God, yung talagang totoong anak tayo ng Diyos ay born again in spirit talaga yung sinabi doon. Mababasa natin yan sa Romans, meron yun, Romans chapter 8, mababasa natin na teka basahin natin mga kaibigan para sigurado 'no. Sabagay itong Romans mga kaibigan, chapter everyday po ako, bawat everyday bawat everyday, um, babasahin dito na po ako sa ano, sa Romans. Isa-isahin ko po ang chapter para po maano natin ano, kasi tapos na po ako dito sa buhat, sa gawa 'no, sa Acts. So dito na po ako sa Romans mag-isa-isahin. Actually 'di ba, binasa ko ito, pero yung pagbasa ko po ay diretso-diretso po 'yun kasi gusto ko lang ano yung basahin lahat ba pero this time, chapter by chapter na po ako. Kasi natapos na ako sa Acts. And then next time din magbasa din ako sa Corinto na po ako. Basahin ko po lahat 'yan. Kasi nakaka-amaze. Pero itong sa ano, bale isa-isahin ko po pag-aaral chapter by chapter. Dahil natapos na po ako dito sa Acts chapter by chapter, so dito na naman po ako sa Romans. Inuna ko po dito kasi gusto ko malaman yung mga ano ni Paul, yung karanasan ni Paul at, yun ano, yung yung sinabi ko po na kung tayo po ay anak ng Diyos. Try natin dito sa Romans chapter 8 verse 16 ba yun? Ito, ang giingon din sa Bisaya, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. To yun mga kaibigan, hindi lang ito marami pa tayong mababasa to prove na anak tayo ng Diyos, ngunit kailangan talaga natin ng reborn. Renew ang ating espiritu. Dahil uulitin ko po ha, ang sabi dito sa Tagalog. Sino ba Tagalog diyan? Ulitin ko po sa Bisaya. Sabi no, atua jud ning kuanon, atua jud ning sabton, makighiusa ang maong espiritu, makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Makig-usa ang maong espiritu, the Spirit of God sa atong espiritu. So, mag-renew, kailangan renew yun na atong espiritu. Ang old, ang old spirit, bad yun, yung mga ginagawa nating mga kasalanan yun, yung dating tayo, no? Kailangan mabago po yun, mga kaibigan. Hindi lang po yun sabi na, oo, may faith tayo kaya inaccept natin si Jesus, humingi tayo ng tawad. Pero yung renewal po sa espiritu, may work po yun eh, hindi lang din po yun iniisip. Meron yung spiritual awakening, gagawa po yun sa ating katawan. Meron po tayong something na transformation, yun po yun. Hindi lang po yung nagbabasa ka at something na meron kang gagawin dahil anak ka na ng Diyos. Pag once na anak talaga ng Diyos, kaya yan ang sinabi diyan dito sa yun na nga sa 25 'di ba na kaya hindi sila kahit may ano ba yan, sige ulitin ko nga itong sabi sa 25. Ang sabi na, tama ang sinabi ng Banal na Espiritu, short na lang ha, sa ating mga ninuno sa pamagitan ng propeta Isaiah, then dito sa 26. Na sapagkat sinabi niya, puntahan mo ang mga taong ito at sabihin mo sa kanila na kahit makinig sila mga kaibigan, ang sabi, hindi sila makakaunawa. Bakit?
Okay. At kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. So, continue po natin sa 27, ha. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. So, palagay natin itong pusong matigas, ito yung old spirit, matigas. So, kailangan mag-born again tayo. Paano ba mag-born again? Siyempre yung confession ng sin natin, and then accept Jesus Christ as our Savior. And yun na nga, yung may sinabi din dito sa Romans na ang the best offering this time, hindi yung mga kagaya nung ginawa sa Old Testament, kundi mismo ang ating sarili. Ang sarili natin i-offer natin doon sa Panginoon. And then i-accept natin ang ating Panginoon sa sarili natin. Yun po yun, mga kaibigan. And from the heart, hindi lang yung hanggang bibig or isip lang, hindi. Mula sa puso po yun, yung pagsisisi na talagang umiyak ka dahil nagsisi ka, nagawa mo yung mga kasalanan na yun. Yun po yun. So doon po mag-start po yun yung as a child of God, yung baby, dahan-dahan po yun. Yun na nag-espiritu, yung espiritu natin nag-a-awake. So, kahit tao po tayo, mararamdaman natin na there is something God work in our life, sa buhay po natin. Noong 2012 nga, bigla nga po ako nasabi, God changed my life, God changed my life. Yun yung mga ano ko po sa Facebook, kung sino po yung nakakita sa una ko pong account, yung Cax doon. Meron ako doon yung nandoon po talaga yung pinaka-first na ano ko, mga testimony, hindi nila na ano, hindi po nag-gets. So, akala nila yung pagsabi ko, God changed my life, ay yun bang sabi-sabi lang, hindi po. Kasi hanggang ngayon po, nandito pa rin ako nagsasalita sa salita ng Diyos. And yun, masabi ko na gaya ng sinabi dito sa Romans na anak ng Diyos, ako I declare talaga na my spirit is a child of God, no? Kay nandito pa tayo sa mundong ito, meron pa tayong flesh, 'di ba? Itong katawan natin. Kaya nga body, mind, ayun, spirit, 'di ba? Body, spirit, soul, 'di ba mga kaibigan? So itong ating to as a man, as a human being, meron tayong spirit inside. Kaya yung old spirit dapat mawala yun kasi maraming mga ginawang hindi mabuti. Ngayon, kailangan mabago. Mabago lang yun kung kilalanin natin si Jesus Christ. Ngayon, paano natin siya makilala kung hindi nga babasahin ang Bible? Kasi kung nakikinig, baka mamaya yung ibang nagsasalita ay tini-twist nila para ano, kasi sa ngayon merong ibang Christ nga 'no, na nagtuturo din, pero ibang ano puntirya nila. Kaya advice ko po na tayo mismo sa sarili natin magbasa po tayo at 'wag po tayong matakot. Dapat na po talaga na makilala natin ang totoong Diyos. Ay, na-a-amaze po talaga ako sa mga salita ng Diyos. At ito, meron pa akong isang isi-share tungkol din dito sa nangyari kay Paul 'no, 'di ba, yung pamagat ng aking live itong sa thumbnails ko na yung kinagat ng ahas si Pablo. Dito basahin natin mga kaibigan. Na-amaze din talaga ako, naisip ko 'to,
habang nagtatrabaho po ako, yung kagat ni Pablo, sorry, pagkakagat ng ahas kay Pablo, ito po, sa 2 ba 'yan? Mhm. Ito sa 3. Nanguha si Pablo ng isang bigkis ng kahoy na panggatong pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. Makamandag na ahas, 'di ba mga kaibigan, kung meron po kayong alam, 'di ba minsan 'pag tuklaw pa lang wala na, 'no? Pero tingnan niyo po si Pablo mga kaibigan, wala pong nangyayari sa kanya, tinuklaw po siya ng makamandag na ahas. Pero dito pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila tiyak na kriminal ang taong ito. Nakaligtas siya sa dagat pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya, 'no. Nagkamali po sila, 'no. Ito po yung mga tao dahil hindi nila kilala si Pablo, so yan po yung inano nila, yun po yung iniisip nila. Pero ang sabi dito, pero ipinagpag lang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. 'Di ba? Amazing, bakit hindi siya napano mga kaibigan, 'no? Ako sa pangunawa ko sa habang na naalala ko ang word na 'to kasi noong unang panahon pa naman na narinig ko na rin ito, eh. Sa isip ko lang 'no, dahil tao nga si Pablo ngunit yung nasa kanya, yun yung may power, yung Holy Spirit. Kaya kahit ano pa ang nangyari sa kanya ay hindi siya masasaktan. Kaya doon po ako na-amaze, meron siyang Holy Spirit dahil kung wala siyang Holy Spirit, walang Holy Spirit sa kanya, hindi siya gano'n ka-bold magsasalita tungkol kay Jesus Christ na nagagalit yung mga tao 'pag, ang sinasalita si Jesus Christ, 'no. The Spirit of Jesus Christ, is in Paul inside. Yun po yung sa naunawaan ko kaya yung kaniyang ano ay hindi na na na-damage ang ang kagat ng, ahas, walang walang ano yun, yung ahas walang power, yung ahas doon mas mas, powerful si Paul yung nasa kanya. Si Paul tao pero yung nasa kanya, yun yung powerful, mga kaibigan ano. 'Pag kayo mismo 'no, kung mayroon kayong eagerness na makilala ang ating Diyos 'no, yung Holy Spirit niya kung nasa inyo, kayo mismo makapag-testimony ng mga amazing things na parang impossible, mga gano'n. 'Di ba meron ngang sinabi, eh, di ko naman sa gospel yun, eh, kahit uminom ka pa ng lason hindi ka malalason. Naniniwala po kayo ng ganyan mga kaibigan? Pero mga kaibigan, kung alam mo na lason 'yan at iinumin mo, siyempre hindi naman 'yun sa work of God. Kasi ang work of God, hindi yung tayo ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpaplano nun, na meron siyang gagawin na amazing things para kung sino yung nakakita, doon makikita na na God is real 'no, nagwo-work sa mga taong nagse-share tungkol sa kanya, sa salita ng Diyos. Doon may something na gagawin ang Diyos, doon para makikita ng mga tao at doon naniniwala sila. Kaya nagiging interesado ako magbasa dito sa Acts dahil maraming mga milagrong nangyayari. Kaya at natapos na ako dito 'no. Kung ating balikan 'di ba kung yung sa istorya ni Dorcas 'di ba, nakalimutan ko na kung saang chapter, pero nandito yun sa gawa 'no, sa Acts na yun nga 'di ba na naano na siya na namatay
hinugasan na siya, inano na siya, yung nakahaya na siya, pero nabuhay siyang muli. Yun another miracle at dahil doon, maraming taong bumalik loob sa Diyos. Kaya ganyan yung mga ano, yung mga plano ng Diyos, mga kaibigan. Kaya yung sabi nung iba na, "Sige, totoo kang naniwala sa Diyos, sige inumin mo yang lason na yan." Hindi gano'n. Tapos inumin mo 'di ba, mamatay ka, eh, hindi naman 'yun sa Diyos, eh, hindi naman ang Diyos ang nag-ano niyon, eh, ang nagbigay ng milagro, hindi sa gano'n. At kung naalala niyo yung ano, ito story ha, story na lang yung kay Daniel 'di ba, yung tatlong kaibigan niya na sinunog pero hindi nasunog 'di ba? Hindi 'yun hindi nila 'yun kagustuhan. Ibang tao yun ang ano yun, miracle yun o ni God na pinakita kaya hindi sila naano na napahamak, hindi sila namatay, hindi sila nasunog. Gano'n yun, hindi yung tayo mismo ang mag-decide, "O sige ano ako, meron akong power." Kasi sinabi, "If you have the Holy Spirit, you have power." So gano'n na 'no, hindi naman puwedeng ipagmayabang yan, eh. Tapos sasabihin, "O sige nga kung totoong meron kang Holy Spirit, sige inumin mo 'tong lason." Kasi ininom mo. Kung naalala niyo po na merong maraming namatay dahil, sabi lang meron silang Holy Spirit tapos pag-inumin hindi sila malalason, ininom so namatay sila. Hindi gano'n, hindi gano'n ang work ng Diyos. Ang Diyos mismo ang bigay ng mga milagro, hindi tayo. Hindi tao na, "O sige yan," tapos susundin mo dahil ikaw ano, hindi. Hindi puwedeng ipagmayabang kung tayo ay merong, ah puspos na Espiritu Santo, hindi sa gano'n. Hindi ipagmayabang dahil magagalit ang Diyos doon. Ayaw niya po para nung nababasa ko yung Romans, ayaw niya talaga yung mga taong magyayabang. Kahit na yung mga tao pala na sa kanya yung mga pinili niya tapos magyayabang, ipagyayabang yung mga ibinigay niya, hindi pala, nagagalit pala siya. Kaya kung ikaw ay isa sa mga binigyan ng mga gift 'no, hindi puwedeng ipagmalaki. Para sa Diyos, eh, ang lahat, siya lang. Kaya nakaka-amaze kaya I'm thankful kasi noon konti lang yung binasa ko kaya akala ko yun na yun, pero nung nabasa ko na ito, hala, bakit nakikinig ako sa ibang mga nagtuturo, nagde-debate, meron din akong gusto i-ano na, bakit parang gano'n? Pero hindi ko nasabi tapos naisip ko lang kasi merong ano, ito another kuwento po ano, nakinig po ako sa isang magtuturo, sabi niya, ang tao daw 'pag anak ng Diyos ay anak na talaga ng Diyos, save na daw talaga at, kahit magkakasala ay save pa rin. So napatanong po talaga ako, "Totoo ba talaga 'yan Lord?" Tapos sabi niya, "Kasi kung hindi na magkakasala, 'di dapat hindi na raw mag-iisip ng tungkol nga sa sexual." 'Di ba? Naisip ko, hala, 'pag kung sexual ang iisipin, merong talata akong nabasa, eh, na kung hindi ka makapagpigil ay dapat mag-asawa ka kung tungkol po sa sexual. So, hindi magkakasala. Ngayon kung nag-iisip ka, wala kang asawa, nag-iisip ka tapos nanonood ka ng ano, magkakasala, eh, para sa akin hindi po yun agree ang Diyos doon sa gagawin na yun. Iiwasan po yun kasi hindi yun gawain ng Diyos, eh. Posible talaga kaya yun po na ano na dun po na ano ako na, hala, ano ba talaga ang dapat doon? Totoong save na ako pero meron pa naman akong flesh din ano 'no, itong ano ko, nandito po ako sa mundong ito, ano ba ang dapat kong gawin? Kaya nga dapat iwasan natin. So 'yan po ang ating praktisin at, ah, kailangan natin ng guide, magbasa lang po talaga tayo mga kaibigan. Kaya ito 'no, tao lang naman tayo, sabi nga tayo tao lang talaga tayo nagkakasala, totoo 'yan. Pero kung alam natin na kasalanan 'yan, hindi natin magawa, eh. Hindi natin magawa dahil alam natin na kasalanan 'yan at 'pag gumawa tayo niyan, ang kapalit nun ay 'di ba kamatayan? Kaya merong parusa ang Diyos mga kaibigan. Pero
merong meron din namang pagpapatawad para din po sa atin. Dahil gustong-gusto ng Diyos na tayo ay laging bumalik sa Kanya kahit na nagkakasala tayo mga kaibigan. Eh, sabi nga nila kung nagkakasala at pinatawad na, magkakasala pa ba uli, gagawin pa ba uli yung kasalanan. Yun ang yun ang mga argue 'no. Pero kung kasalanan, halimbawa, ang ginawa mo ay nakikiapid ka, tapos pinatawad ka na ng Diyos, tapos gagawin mo pa yung kasalanan na yun, masasabi ko kung gagawin mo pa yun uli, hindi ka pa totoong anak talaga ng Diyos dahil na ang yung hindi pa nag-change hindi ka pa na born again. Kasi kung born again ka na talaga, iwan ko kung sino diyan kung makakarinig dito o makakadaan sa aking live na 'to, merong sigurado ako kung talagang talagang anak siya ng Diyos, mag-agree siya dito sa aking naunawaan na kung totoong anak ka ng Diyos, kung saan ka pinatawad, kung ano yung kasalanan na gawa mo, hindi mo na magawa uli yun. Eh, sinabi nga dito, ni Paul, kung isinuka mo na, ibabalik mo pa ba uli sa yung bunganga? Isuka yun, i-ano mo pa, i hindi mo na mabalik yun, 'di ba? Kasi ano yun, gano'n din yun sa kasalanan natin. Kung kasalanan natin karumal-dumal na kasalanan tapos napatawad ka na, hindi mo na maano yun kung meron ka ng totoong espiritu ng Diyos, mga kaibigan. Kaya marami tayong dapat pag-aralan dito sa salita ng Diyos. Pero sige lang, huwag tayong matakot kung ano man, mas mabuti nga 'to magbasa tayo. Tapos, kahit na mababaw lang yung pangunawa, at least meron tayong naunawaan. And then ire-read natin uli, babasahin natin uli. Kaya 'yan, marami tayong dapat pag-aralan tungkol dito po mga kaibigan. So 'yan po yung si Pablo 'no, hindi po siya na napaano, kaya doon po ang sabi sa kanya, ng dito sa verse 6, hinintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumba na siya at mamatay. Pero matapos silang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo, kaya nagbago ang kanilang iniisip, sinabi nila, isa siyang Diyos. O 'di ba? Sila mismo nagsasabi isa siyang Diyos, pero hindi siya yung pinaka-Diyos, isa siyang Diyos, oh. 'Di ba mga kaibigan? Dahil sa gano'n, ang tao kasi gusto nila to see is to believe. Walang nangyayari sa kanila kaya hindi sila naniniwala, hindi nila nararanasan kaya hindi sila naniniwala. Gusto nila mararanasan din and then maniniwala. So ano pa yung faith kung kailangan mo ng maranasan bago maniwala?